Dami naman natin ang mga nagawa at mga napagtagumpayan ng National Irrigation Administration kasama si NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen. Admin Guillen, magandang tanghali po at welcome back dito sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po, naibag nga, madam. Sir, isa po sa mga pangunahing prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang food security. So bilang administrator po ng NIA, paano po ninyo nakikita ang papel ng irigasyon sa paggamit ng layunin ito? Well, alam niyo naman po, ang irigasyon, ang pundasyon po ng food security. At kung may irigasyon po, mas mataas ang productivity ng ating mga magsasaka, mas mataas ang kanilang kita, at bumababa po ang presyo ng mga bilihin. And Admin, ano po ang pinakamahalagang mga hakbang na ginawa ng NIA sa nakalipas na mga taon para tumatulungan ng ating mga magsasaka na mapalakas ang kanilang produksyon ng pagkain dito sa ating bansa? Well, una po, of course, yung pinapalawak po natin ang irigasyon po sa buong bansa. Sinisiguro po natin yung sapat na supply ng patubig sa ating mga magsasaka po. At isa po rito yung dito po sa climate change resiliency ng ating mga irrigation facilities at mga farmers na rin po natin. So, binabago po natin yung cropping calendar ng ating pong mga farmers para maitama po natin doon sa may pag nagsisimula ng magtanim, may tubig pa at hindi naman inaabutan po ng bagyo. Ano po? Hindi lang yan, marami po tayong itinatayong mga solar pump irrigation project sa buong bansa. Meron din tayong tinayong sa central office natin, yung advanced weather forecasting system natin. At pati po yung mga asosasyon ng ating mga farmers, yung Irrigators Association po nila, ay binubuo natin din pong kooperatiba para po mas matatag po sila dito po sa production po ng pagkain. At gaya po ng laging sinasabi po ng ating Pangulo, pangarap din po natin at yung pangarap niya na sana at the end of the day, makabahagi rin yung ating mga farmers doon sa value, yung whole value chain po ba ng rice production para mas tataas po ang kita nila. Sir, ano naman po yung mga konkretong pagbabago na nararamdaman ngayon ng ating mga magsasaka sa mga lugar na mayroong maayos na irigasyon? Kasi napakadami na po nung inyong nabuksan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Well, una po sa lahat, ramdam po kaagad yung pagtaas ng kanilang productivity. Ano po? At gaya po na nabanggit ko kanina, kapag may patubig po kasi, mas tataas yung kanilang ani. Ano po? Mas bababa yung gastos sa pagsasaka. Mas tataas yung kanilang kita. At hindi lamang po yun, may mga added benefits pa po yung ating mga naitayong mga dams, kagaya po ng pinuntahan namin ng ating Pangulo kahapon, yung kanyang inaugurate. Ano po? Mga multipurpose dams po yun eh. Hindi lamang po yung patubig ang ating pakinabang doon, kundi pati na rin po, meron siyang flood control component, may aquaculture, may hydropower, may tourism potential din po siya. At marami pong mga programa ang ating ikinakabit sa ating mga dams. Nakikipag-ugnayan din tayo sa iba't ibang national government agencies, kagaya po ng DSWD, yung kanilang Project Lawa at Binhi. Naglalagay po tayo sa aquaculture, nagtatanim po tayo ng mga high-value crops sa gilid po ng irrigation canal. Alam niyo po, napakalaki na po ng added po na pakinabang ng ating mga farmers sa ating mga irigasyon. Hindi lamang po yung pagtatanim na kasi ng palay ang kanilang inaasikaso, na isasabay na rin po yung pagtatanim nila ng gulay, ng high-value crops. Katunayan nga po, sa tala po ng NIA as of June 20, last year, June of 2025, ay meron ng kaming total of 1.6 billion po na nabenta ng ating mga Irrigators Association. Dito pa lamang po sa partnership natin with DSWD. So, ibig ko lang sabihin, ito yung utos ng ating Pangulo, makipagtulungan sa iba't ibang national government agencies para makabuo ng isang mas magandang project po sa ating mga magsasaka. Okay. Admin, balikan ko po yung nabanggit nyo kanina doon sa climate change resiliency kung saan nabanggit nyo po yung pagbabago ng cropping season, yung tamang panahon ng pagtatanim. Kumusta po yung response ng ating mga magsasaka at paano nyo po sinusukat yung efficiency o yung pagiging epektibo nito? Abay, natutuwa po yung ating mga farmers. Kagaya, example na lang po natin dito sa may Pantabangan area. Dati-rati dyan, ang taniman namin dyan. Kasi, alam niyo naman, wet and dry ang tawag yan. Tanim ka ng December, and then mag-ani ka ng April, March, tatanim ka na naman ng July, June, July. Pero binago namin yung cropping calendar dyan. Ginawa namin
sa October, eh napansin po namin na pagka-October, siyempre naulan pa eh. Ang malaki pong gastos ng NIA dyan sa pagpapatubig, yung land soaking po na tinatawag. So, nung nakaraang October, hindi ka natin nabuksan yung ating dam para magpatubig. So, mas matipid po ang pagpapatubig natin. So, aalis sila ng February, ibig sabihin, off-season cropping po yan eh. Marami pong matawa dahil mas mataas po yung kanila na pagbentahan ng kanilang palay. So, mas madali po natin napapasunod sa ganoong mga paraan dahil yung tinatawag natin na peer-to-peer na advertisement o pag-uusap, sasabihin nila, mas maganda pala yung ganitong sistema, mas marami na po tayo napapasunod ngayon sa buong bansa. Alright. And Admin, marami pong malalaking irrigation projects ang ipinatutupad sa buong bansa. Bukod po sa patubig, ano-ano pa pong benepisyo ang naidudulot ng mga proyektong ito? Hindi lang sa ating mga magsasaka, kundi maging sa mga komunidad. Well, kagaya po ng nabanggit ko po kanina, pagka mga dams po kasi natin ay multipurpose projects po yung mga yan. Ano? Bukod po doon sa, obvious itong irigasyon, yan naman number one purpose po niyan. Nagkakaroon pa po ng hydropower production po dyan eh. Ano po? At yung mga ibang dams po natin ngayon, may mga aquaculture pa po tayo dyan na ginagawa. May tourism destination na rin po yung ibang dams natin. At obviously, kagaya po ng dam na pinuntahan namin ni Presidente kahapon, 3 milyon kubiko po ang laman ng dam eh. So napakaganda po as flood control project po yan. Marami po ang naibibigay na kabutihan po, hindi lamang po sa ating mga magsasaka, ang ating mga dams, kundi sa buong yung area po na kung saan nakatayo yung ating dams. Ano po. At sabi nga ng Pangulo, itong magandang project dahil kahapon yung mga farmers, mayroon pang umiiyak na nagpapasalamat po sa kanya dahil sabi nila matagal na nilang hinihintay yung proyekto. Sabi ng proyekto, ng Pangulo natin, ganito mga proyekto pa dapat ang ating dagdagan sa buong bansa dahil nga malaki ang pakinabang ng ating mga mamamayan. So sir, paano naman po tinidiyak ng NIA na yung bawat proyektong pinatutupad ay natatapos ng maayos, de kalidad at syempre napapakinabangan agad ng ating mga magsasaka? Very simple lamang po yan sa NIA. Meron kami pinapatupad po na yung right project, right price, right quality. Sa right project pa lang po yan eh. Dapat makumply mo yung tao. Dapat may request ba? Gusto ba ng mga tao? Lupa. Meron bang, gaano ba kalaki yung lupang papatubigan? Yung tubig. Meron bang source ng tubig? So, right project po yun. Sa right price naman po, siyempre, bawat area, iba pong unit cost dyan. So, inaaral po maigi ng NIA yan kung ano po ang karapat-dapat na unit price doon sa mga quantities natin, sa mga bill quantities natin sa per project. At pinaka-importante po dyan yung right quality po na tinatawag natin. Katuwang din namin kasi dyan ang ating Irrigators Association sa pag-monitor po ng mga project. In fact, hindi lamang po doon sa pag-identify ng project sila kasama, doon po sa bidding kasama sila. Sa pagpirma po ng kontrata, kasama rin po sila. At dapat po meron kaming pre-construction conference na ginagawa na kung saan ina-explain natin sa ating mga stakeholders yung deliverables ng project. Naniniwala po kasi kami na kapag kasama natin ang ating mga Irrigators Association, meron silang sense of ownership po doon sa project. Sila po ang talagang magmamalasakit po sa quality ng project. At higit pa po doon, sila po ang nag-accept ng project after po na matapos. Dahil po ang NIA, very unique po yan. Hindi lang kami nagko-construct ng project. Kami rin po nag-ooperate na nagme-maintain. At kasama na natin mga farmers natin po doon. So, wala po talagang ghost project sa NIA. Naiwasan po yan. Maganda yung mga project natin. Maganda rin yung quality. Dahil nga kasama natin yung mga end users po sa monitoring ng project. Alright. And Admin, malaki rin po ang hamon nga po nitong climate change at El Nino sa sektor ng agrikultura. Maliban po doon sa mga nabanggit natin kanina, gaya ng cropping calendar, may iba pa po bang hakbang para matugunan ng NIA ito para mapanatiling matatag ang supply ng tubig para sa ating mga magsasaka? Well, kagaya po na nabanggit ko kanina, ito pumapasok dito yung climate smart agriculture na tinatawag po natin. Kung mapasyal po kayo sa central office natin, makikita po ninyo yung command center natin doon. Meron pong kakayanan ang NIA na matignan kung yung paparating po na volume ng tubig 2 weeks prior. So yung ating mga dams, alam namin kung kailan ka dapat magbukas ng gate. Hindi na alatsamba. Dati po kasi pagka may bagyo, binubuksan na yung gate. Yung pala, wala namang darating na tubig. Ngayon po, alam po ng NIA yung volume po na darating na tubig.
at malaking bagay po yun. Ano po? Hindi lamang po yun, meron din tayong yung ating mga solar pump irrigation projects ay AI equipped po ito, artificial intelligence equipped po itong mga ito. So nasasabi po nila kung kailan ka ba dapat magtanim, anong variety ang dapat mong itanim, pati yung soil health at saka yung volume po ng tubig na i-deliver, nasasabi na rin po ng ating system yon. So yun po yung isang sistema natin at at the end of the day, kailangan po natin yung long-term solutions po talaga dyan, yung pagtatayo po talaga ng high dams para po mas matatag po ang supply ng ating patubig, mas uunlad po yung ating mga magsasaka, mas lalaki ang ating productivity. Sir, sa inyo naman pong pananaw, ano po yung mensahe na patuloy na pamumuhunan ng administrasyon sa irrigation infrastructure para sa kinabukasan ng agrikultura dito sa Pilipinas? Well, alam nyo kasi yung pagpapatayo ng ating mga irrigation facilities like yung pinuntahan namin ni Pangulo kahapon ay yun po yung mahalagang pamumuhunan natin. Ito po yung maliwanag, ito yung diwa po ng bagong Pilipinas. Hindi lamang po yung proyekto ang ating itinatayo, kundi sabi nga yung pamumuhunan po para sa kinabukasan, para sa dignidad, para po sa mas magandang kita ng ating mga magsasaka. Ito po kasi ang susi, pag napaunlad mo ang kanayunan. Naikwento ko nga kahapon sa programa natin doon sa inauguration kahapon, yung ginagawa po ng ating presidente nung siya pa ay governor sa Ilocos Norte. Ito na po yung kanyang pinagtuunan ng pansin dahil alam po niya ang magbibigay po ng maraming trabaho po ay ito pong agriculture sector. Dahil sabi niya lagi, pag nag-uusap kami, limited lang ang pwedeng pasukan ng mga tao na trabaho sa kanayunan, yung sa munisipyo, doon po sa kung saan. Kaya mas maganda po na patatagin po ang agrikultura, mas marami po maibibigay na trabaho. Sir, yung kahapon na binuksan ninyo doon sa Palawan, sa yung Iraan, Ibato na dam, gaano po ito kalaking tulong? First time po ba ito sa Palawan na magkaroon kayo ng project dyan? First time po na magkaroon ng impounding dam dyan sa Palawan. At ito po ang pinakamalaking dam system natin sa Palawan. In fact, mga 3 million cubic meters ang laman po ng dam. At mahigit po na 1,000 hectares ang kanilang mapatubigan. Almost 500 farmers ang makikinabang po dito. Ito po ay, kung makita nyo lang sana yung reaksyon ng mga farmers kahapon, tuwang-tuwa po ang ating presidente. Dahil yung isa, umiiyak pa eh. Sabi niya, umiiyak. Sabi niya, ito, luha po ng kasiyahan ito. Sabi niya, dahil natupad na itong matagal naming pangarap. So, isipin niyo po ito, yung mga proyektong ganito ay nagbibigay po ng katuparan ng pangarap ng ating mga kababayan na umunlad, at least para po sa kanilang sarili, para po sa pamilya, para po sa future generation natin. So ilan pa po yung nakapila na nakatakda pong buksan ninyo ng mga dam sa buong Pilipinas? Naku, marami pa po. Marami pong malalaki. Doon sa Mindanao lamang po, mga 5 pa yata doon. Dito po sa Visayas region, mga 6 ang nabilang ko. At dito rin po sa Luzon, dyan sa may Pangasinan, malapit na rin po namin matapos yung dam dyan. Sa may Cagayan, marami pa po. At higit sa lahat, mas marami po tayo na ito yung mga solar pump irrigation projects po ngayon sa buong bansa. Ito po yung malalaking mga solar pump irrigation projects natin bilang tugon po dito sa El Nino. Kasi alam niyo po, ang gusto ng Pangulo, dapat proactive tayo sa mga ganitong mga problema. So ang NIA, inuunahan na po yung mga ganitong problema at marami na po tayong manakahandang mga projects for inauguration po ng ating Pangulo. Maganda yung sinabi mo, Admin, wala pa yung problema, may solusyon na. Yes. Alright. Bilang pangwakas po, ano po ang mensahe nyo sa ating mga magsasaka at sa lahat po ng Pilipinong katuwang ng pamahalaan sa pagtatuguyod po ng seguridad sa pagkain? Alam niyo po, itong ating mga Irrigators Association, itong mga farmers po natin, ay sila po ang haligi po ng food security ng ating pamahalaan. Kaya makakaasa po sila na ang NIA ay katuwang po nila. At patuloy po kami mag-deliver ng magagandang project sa kanila. Maasahan po nila kami sa panahon na kailangan nila ng tulong. At lalo na po ang ating Pangulo, sila po ang panganay sa kanyang prioridad. So magtulungan lamang po tayo. May hashtag po kami diyan, may tawag po kanya, hashtag bayanihan. Yun po ang aming pakiusap sa ating mga farmers. Sipagan po natin ang magtrabaho po. At again, katuwang niyo po ang NIA at ang Pangulong Ferdinand
Marcos Jr. sa ating pong food production po, sa ating pong food security. Maraming salamat po. Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa lahat ng impormasyon na ibinahagi sa amin, National Irrigation Administration Administrator, Engineer Eduardo Guillen. Thank you, sir.